It's time! Paikutin ang Magic Ruleta! Wag na natin patagalin pa! Go Roleta! Roleta! Parang hindi ko mahaba yung segment natin today. Ano ba yan? Ang nawawala. Ang nawawala. Kung sabi, di ba, meron daw arrest warrant, pero sinabi raw yata, hindi raw, ano sabi ni John Vic Remulla this morning? Pinakahanap na pinasasabi na through CIDG. Oo. Na may kinalaman dun sa dating hearing ba sa Quadcom? Nung 19th Congress. Magtataka ka rin no, na biglang kumalat na naman itong arrest warrant nitong si Bato de la Rosa. Pero narinig na natin dati na meron naman talaga siyang arrest warrant. Alam naman natin na siya nagpatupad nung malawakang patayan sa ilalim ni Rodrigo Duterte. He is the chief implementer. No? At ang sabi niya, may tearful reunion siya kay Digong nung na panaginipan niya. Naginip siya. Ang sabi niya, go ahead, make my day. Sinabi ko na ilang beses pa ulit-ulit, ito isang napakalaking duwag. Ang sinabi niya dati, flight is an indication of guilt. Yun naman ang ginagawa niya. Ako, kutob ko lang ha, kutob ko lang. Tanong niyo ko ano? Ano? Bakit niya biglang lumabas itong kanyang, yung supposedly may arrest warrant? Ang sabi ng ICC, no public. No public. Pero hindi dinenay ng ICC na may arrest warrant, hindi lang public. Bakit? Kasi alam mo, yung ICC, pag naglalabas siya ng kahit bawat word dyan matters. Yes. Sinecheck yan ng mga abogado. So, no public. Pero hindi niya sinabing wala. Yes. Hindi dinay. Linawin lang natin yon. Ako, kutob ko kung bakit ito nilalabas ngayon. Meron daw kaya kasing nangyayari sa Senado. Anong nangyayari sa Senado? Yung change in leadership daw. Na parang kinukudeta raw itong si Tito Soto in relation to the impeachment. Ayaw talaga nito mga kampon ng mga demonyo na magkaroon ng accountability, kaya pinipigilan na naman na mag-convene yung Senate as an impeachment trial. So ngayon, dahil daw may mga tumawid narinig nyo ba yun? Balita ko. May mga tumatawid daw may mga sinusubukan daw tumawid Kaya nga masama talaga pag magkakapatid Buy one, take one No? Yung dalawang magkapatid daw, lumipat na. Ilan na ba magkapatid dyan? 4? Marami. Yung isang magkakapatid magkabilang panig. Kasi isa the good one. May isa pa, isa na sa majority, isa na sa minority. Diba? Yung isa the good one, yung isa the bad one. Tama ba? Sabi ni Marcoleta. Sabi nga. Diba? So yan daw yung rason kung bakit biglang lumulutang na naman talaga ito. So ang tanong ko sa'yo, Ano? Bato de la Rosa, boboto ka ba doon sa bagong majority? Magpapakita ka pa o duwag ka dahil ayaw mong maaresto ka? Gaano ka katapang kung magpapakita ka? Believe ako. Kasi maaresto ka. So alam bang abangan natin bukas? Pero grabe din si Senator Bato kasi nga kung lumalabas yung balita ng arrest warrant niya ulit, which I think nandyan na yan kasi hindi naman siguro magtatago-tago ito at hindi na magpapakita si Senator Bato kung walang arrest warrant. Kasi matagal na siyang di nagpapakita, di nagtatrabaho, di nag-attend ng sesyon, walang interview sa Pero media. kumukubra ng diba? sahod. Pero syempre, sumasahod-sahod yan. At balak pang magbakasyon ng pamilya niyan sa Baguio. Pero, di ba, parang grabe naman din kung lalabas lang siya sa panahon dahil susuporta siya sa kudeta sa loob ng Senado. Oo. Di ba? Yung makikita mo din yung priorities, di ba? Sa dami ng kinakaharap ng bayan natin, di ba? Sa dami ng mga batas na dinidinig dyan sa Senado, lalabas lang siya sa panahon susuporta siya sa isang pagpapalit ng liderato sa Senado. Talagang yung priority ay pamumulitika. Di ba? Bato-bato sa langit, no? Bato-bato sa lupa. Tatamaan ka talaga dito kahit anong sabihin mo Kahit anong gawin mo, akala mo matatakbaho mo forever yung dami ng mga pinagpapapatay ninyo nung panahon ni Rodrigo Duterte. Hindi mo ito matatakasan. Sa lalong madaling panahon, mauhuli ka, may mangyayari sa'yo kasi hahabulin ka ng hustisya hanggang kamatayan mo. Tandaan mo yan, Tandaan mo yan, Bato de la Rosa. Pagbabayaran mo yung pag-i-implement mo ng gera sa droga, ang mga pinagpapatay nyo, napakarami mga inosente, pero pinabayaan nyo naman yung malalaki talagang drug lords. No, wala ka naman Tumatanggap pa nahuli. ng di ba? Tumatanggap ng mga donasyon, di ba? Mula sa mga drug lords, no? Kahit galing sa Davao City, di ba? Yan din yung legacy ng Duterte administration na nakinabang ng sobra si Senator Bato. So bago uli, magpapakita hindi. Hindi. Hindi yan. pa rin. Not worth it. Gusto mo sabihin ko, magpapakita para madakit na. Para lang
iba. Pangalan na iba. Oo. Magpapakita dito talaga makikita na may nag-uudyok sa kanya na kailangan mong bumoto para sa kanya. Oo, pero hindi magpapakita. Tingin ko, hindi magpapakita. Alam mo kung bakit? Bakit? Duwag eh. Oo nga eh. Tingin ko din eh. Diba? O ito mga nasa susunod na ruleta natin, duwag kaya? Okay. Ay! Ay. Oo. Sa ICC, sa The Hague, Nicholas si Nicholas Kaufman. Kaufman. Oo. Tapos may isa na palang panawagan mula kay Prof. Lim na 2 weeks yun ang Hindi, gusto ko lang pinapanawagan sabihin, na. Dina De Galing mo, Leon, ano, natalo galing kita. talaga. Oh, ikaw kasi, ang kausap mo dito sa With Due Respect, si VP Sara. Oh. Ayan. Pinagpapapirma mo ng Forecast. Waiver. Nakuha mo ba? Hindi guys. Pero, Galing mo talaga. Nagulat niya ako eh. Ako, ang sabi ko, dyan sa Duterte Camp sa Hague, palitan na nila si Kaufman. Pinalitan ba? Papalitan na. Papalitan. Eh, paano ba naman? 4-0. Oh, di ba? 4-0. Talo sa jurisdiction, talo sa confirmation of charges hearing, talo doon sa interim release, Yes. talo na naman doon sa pagpapa-inhibit doon sa mga judges. Pero hindi raw yun yung rason. Ano ang rason? Ano daw? Ano ang May rason? nagsabi daw. may Oo. bu- Oo. Natakot daw na batuhin ng laptop. Kaya daw nag-resign. Oo. Ay, baka po ba- Ay, talaga yung balita. Ang balita ko, isang malaking influensya daw sa pagpapalit kay Kaufman, bukod sa natalo, Oo. ay yung anak. Oo. Sinong anak? Sino anak? anak? Ano daw, sinabi naman mismo ni Kaufman na ang pumili daw ng panibagong abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay si Hanelet at saka si Kitty Duterte. So, paano na si Inday na naglalakbay-lakbay? Hindi naman pala kasali sa nakakapili Kaya ng nga, abogado, oo di ba? Hindi, pero kasi I think, pag tatanungin mo na lang din, bakit bukod sa ang pangit naman ng track record talaga ni Kaufman na wala siyang naipanalo, although mahirap talaga ipanalo, kasi yung mismong dinedepensahan mo, 6 na taon po yung nagsabi na siya ang pasimuno, siya ang may pakana, siya ang responsable sa lahat ng patayan dito sa ating bansa. At siya naman talaga. At siya naman talaga, mahirap talaga yan depensahan, no? Pero I think, ang worry lang din syempre ng mga biktima, victim survivors ng war on drugs na nandyan sa Hague at nagkakaso kay dating Pangulong Duterte ay baka delaying tactics din ito, Ayun. no? Sa kampo ng sa panig ng mga Duterte kasi maaring ma-delay yung status sa confirmation hearing, no, na dapat ngayong buwan yan na magagawa, mga huling linggo ng buwan na ito, na baka mamaya ma-delay dahil sa pagbabago ng abogado. So baka delaying tactics. Sana hindi naman, no, kasi matagal nang naghahanap ng hustisya yung mga minasaker nila at yung mga surviving families noon. Sa mga bago pong abogado ni Rodrigo Duterte, mag-ingat na lang po kayo sa flying laptop. Teka, baka may isang ICC accredited na abogado na baka sana bigyan na siya ng chance. Nawawala din yan. Nawawala din yan. Nawawala din yan. Nawawala din Eh yan. pag hindi pa rin kinuha si Harry Roque, talagang ayaw na sa kanya. No? Kawawa naman kung hindi siya. Naalala niyo nagdo-doorbell sa ICC? Oo. Doorbell sa ICC. I am counsel? Oo. Hindi naman pala. Hindi naman pala. Fake news naman Kasi pala. sabi din ni Kaufman na kapag meeting na daw yung bagong abogado ni Duterte at saka si Rodrigo Duterte, nag-meet na daw. So hindi nga si Harry Roque kasi nasa ibang bansa. Nagtatago din kasi, diba? Oo. Kawatan. Pero minsan akong request. If buhat ngayon, ikaw na mag-request kay magpakita si Senator Bato. Pumirma si Inday Sara. Baka ikaw yung may success. Sige na, sige Hindi, na. hindi, tsaka pag inisip mo kasi si Kaufman, ang nangyari talaga dito, bakit siya hindi naging effective na counsel or abogado ni President Duterte? Nagpaka-DDS din kasi talaga siya. Tatay, di gumawa rin tama. Diba? Hindi, imbis na gamitin niya yung batas, no? Yung procedures dyan sa International Criminal Court, sumali din kasi siya doon sa ginagawa ng mga Alam mo kung bakit? Duterte dito na peking balita ang pinapalabas, nananakot. Diba? Nananakot sila palagi, intimidasyon, no? Ayun, hindi gumana. Alam mo kung bakit? Ito raw, tandaan mo itong si Kaufman, choice ni Inday Sara. Yes. Tignan mo ngayon, iba na yung namili. Ah, Bakit? Kasi
ang sinabi, no, yung mga namili, ang nagde-decide niyan si Inday Sara, hindi naman talaga gustong makawala si Rodrigo okay. Ang gusto is ma-politicize yung issue para tumaas yung kanyang ratings. Kaya yung retoriko yung retoriko, 'di ba, nung abogado niya is it's as if this is all politicized, Right. kidnapped and all, pero hindi legal, parang optics lahat. Kung yan naman pala ang game plan ni Inday Sara, di hindi din gumana. Hindi naman tumaas ang ratings niya. Spaghetting pababa pa nga, di ba? Talaga palang walang panalo itong si Kaufman. Pero baka hindi naman natin ito makikita sa impeachment trial ni VP Sara. Di naman to magiging Pwede ba siya abogado. mag-practice Pwede sa ba siya? Pilipinas? So, meron palang common theme kay Inday Sara. Parang wala talagang unity sa lahat ng kanyang sinasalihan. Walang Ay. unity, nasira, nabuwag. Pati sa kanilang pamilya, may paksyon pa pala sa pamimili ng kanilang mga abogado. Grabe. Wala. Wala akong segue, Goroleta na tayo. Go, Marami pa tayong pag-uusapan, guys. Bye, Kaufman. Last na siguro yun. Bakit? Oy, tinan mo, buti na lang next tayo. Si Congresswoman Laila De Lima at Senador Robin Padilla. Ano sabi na naman kasi nitong Ano si pang Senador? bago dyan? Ay, Hindi, sabi niya, ang ano ko lang, ba't ba andito pa sa Pilipinas yan? Di ba alis na daw? Oo. hatid na natin. Hatid na natin. Ang Sabi niya, sabi- the role daw of the minority is to oppose. Ayun. Whatever, sa lahat daw ng bagay. Sa lahat ng no? bagay. Hindi yata marunong talaga to maging senador. 'Di ba? Ang sabi nga, 'di ba, parang sinusundan niya raw siguro yung script na ibibigay sa kanya, ganun na lamang, no? Hindi naman to action star. Ang alam yata nito movie script, pati yata yung Senado ginagawang movie, no? Hindi role ng opposition ng minorya na i-oppose lahat. Pag nakakabuti yan sa bayan, dapat suportahan mo yan, no? There's a big difference between being a minority and being a obstructionist. Oo. Yun nga yung sabi ni Laila De Lima. Hindi ka na minorya niyan, obstructionist ka nan. Kung puro ka na lang hindi, puro ka na lang ayaw, puro ka na lang balakid, no? Kasama na rin diyan ang impeachment, no? Pero malay mo, bukas majority na sila. Ganun. No? So, hindi na siya mag-oppose. Hindi na siya Pero dapat tandaan nila na nanumpa sila bilang mga senador ng Republika ng Pilipinas, hindi ng pamilya Duterte at ng ibang bansa. Oo, hindi, tsaka alam mo, ako, partial naman ako dun sa idea na kapag ikaw ay nasa opposition or nasa minority, i-roll nyo naman, di ba, bilang loyal opposition, di ba? Bahagi nyo talaga sa ating demokrasya na dapat ay silipin nyo yung ginagawa ng mayorya. Pero hindi dapat labag sa konstitusyon. Dahil lang sinasabi ni Senator Robin Padilla ay, pipigilan daw nila yung pag-convene ng Senate bilang isang impeachment court na labag sa saligang batas. Dahil malinaw naman sa saligang batas natin, kapag ka may enough ng boto mula sa House na in-impeach si VP Sara Duterte, 1/3 ng mga House members, 1/3 lang yan, dapat forthwith. Dapat agad-agad mag-proceed yung Senado bilang isang impeachment court at magsagawa ng isang paglilitis. Tama. Doon sa loob ng trial na yan, maaari lang gawin yung pagiging minority, maaari lang i-perform yung role nila bilang minority. Magbasa naman po kayo ng saligang batas, Senator Robin Padilla. Ang tagal nyo na dyan, di ba? At chine-chair nyo pa ata yung Committee on Amendments. Constitutional amendments. Baka i-amend. Oh, yan, sinishare mo yung amendments hindi yung amendahan mo sa utak mo. Diba? Akala mo may bago na saligang batas base sa utak mo. Diba? Ano ba ito ang mahirap kapag yung krisis sa edukasyon na maabot sa Senado at sa isang senador? No? Oo nga. Ang hirap pagkakulang sa talino. No? Kulang sa talino yung isang senador na akala nagde-lecture pa ng parliamentary procedure, part daw ng parliamentary procedure na maging obstructionist. Saan mo nabasa yun? Senador Robin Padilla, saan mo nabasa na obstructionism is your job as a senator? Parang wala naman yata, no? Kailan kulang eh. Baka Kulang naman sa sobrang aral. dami ng mga pelikulang pinagbidahan ni Robin Padilla, baka sa utak niya ibang pelikula na naman ito. Iba na naman. Kaya Yun ibang nga. script na naman ang naiisip niya. Kaya, ewan ko, kaya kagulo na eh, no? So, tingnan natin kung lalabas sa mga dadating na araw, paninindigan niya pagiging obstructionist. Ay, may Ako sasabihin ka ba? sasabihin ko lang, yes, thank you. Hindi, gusto ko lang i-recognize na, sige, first termer. Or parang bago sa Senado, tapos ang issue ng mga taong bago sa isang space ay kailangan niya matutunan muna lahat. Pero sa akin kasi nag-homework ba tayo? Nag-aaral ba tayo sa lahat ng mga procedures? Pangalawa, nag-aaral ba tayo bago tayo magsalita? Tungkol sa ating role, kung ano man ang ating ginagawa. At finally, sa akin yung
obligasyon ni Senator Robin Padilla ay para sa mga mamamayang bumoto sa kanya. Tama. So kung ang mamamayan ay naghahanap ng opposition voice para siguraduhin na tama ang takbo ng demokrasya sa Senado, whether sa impeachment man yan, flood control man yan, dahil hindi pa rin siya pumipirma, di ba? So sa akin, okay, mag-opposition ka doon, pero kung ang hinahanap ng mamamayan, tandaan natin, ang hinahanap ng mamamayan ay trial. Hinahanap ng mga mamamayan ay sagot. So Senator, nasa ng iyong loyalty sa mga mamamayang bumoto sa iyo? Tama. Saka nasa Hague yung loyalty niya. Nasa China. Alam mo, to be fair, mahirap ang trabaho kapag ikaw ay nasa minority, 'di ba? Halimbawa, si Congresswoman Laila De Lima, Correct. 'di ba, na nasa minority sa House, no? Mahirap ang trabaho kasi you don't have the numbers eh. Ang meron ka, yung force of reason, 'di ba? Gagamitin mo talaga yung kakayahan mo na mag-argue, ipakita na kayo yung nasa tama, maglabasan ng prinsipyo na medyo alanganin yung ginagawa ng majority. Kaso hindi yan yung ginagawa ni Senator Robin Padilla. Kaya kahit sa minority, no, na again, para sa akin, malaki po ang role ng minority sa ating demokrasya, disservice din yung ginagawa ni Senator Robin Padilla sa mismong minority. Ayan ka na naman eh. Bakit? Correct. Force of reason, tapos Robin Padilla. Tanong ka na. You're asking for too much. Ayan ka na naman eh. Sabi ko sa inyo, hindi to quick comments. Siguro lang naman. Tsaka alam mo, kung ganyan lang din naman, baka gusto mo ba palitan mo na lang Senator Robin? Go, Roleta! Go, Parang ano eh. Parang wala na mga kaniglib ngayon. O nasa Senado pa rin tayo. Si Senping at si Senator Marcoleta. Senador, sorry. Oh. Senador Ito na Rodante naman yung Marcoleta. nagpipilit na kailangan daw niyang mag-interpellate at hindi po pumipirma to si Senator Marcoleta sa The disappointed fanboy. Oo. Fan daw siya ni Senator Ping. Ping. Oo. Senping. Pero ano ba pinag-aawayan nito dalawan to? Kasi nga, etong si Senator Ping Lacson, malinaw kasi talaga yung paninindigan nila dun sa Blue Ribbon Committee na lahat ng mga idinawit dun sa flood control projects, lahat kayo ay dapat marekomenda na imbestigahan. At isa sa mga idinadawit ay si Senator Marcoleta. So para sa kanila, yung committee report, di ba, walang sinisino-sino, nabanggit si Senator Joel Villanueva, nabanggit si Senator Marcoleta, di lahat kayo nirekomendahan ng Blue Ribbon Committee na imbestigahan. Yes. Malinaw naman din sa sinasabi ng Blue Ribbon Committee at ni Senator Ping, imbestigahan pa lang eh. Kung wala namang nilabag si Senator Marcoleta, hindi naman siya dapat matakot na magpa-imbestiga, di ba? Correct. Pero yun na nga daw yung sakit sa puso ni Senator Marcoleta, no? Dito sa kabromance niya ata si Sen Ping kasi nga, bakit naman daw siya idinadawit, di ba? Si Sen Ping naman, trabaho lamang kasi siya yung chair ng Blue Ribbon Committee. Tsaka siguro masama pa rin yung loob nitong si Marcoleta kasi pinalitan siya ni Ping Lacson, di ba? Diyan sa, Masakit mapalitan. Oo, ginagawa niyang one-man show ito eh. Buti pa tayo dito sa With Due Respect, pare-pareho. Yeah. Di ba? Diba? Sabi mo, Sabi ko, Ikaw nga nila. di ba, si Marcoleta nun, kala mo siya lang ang senador eh. Noong mga oras na yun eh. Pero siguro, darating yung panahon na aawardan na itong dalawa na to ng Certificate of Best Friendmanship. Talaga Bromance talaga nila eh. no? Oo. Best friends talaga sila ngayon eh. No? Pero sana, bukod sa bangayan, yung totoong serbisyo sa publiko ang gawin itong dalawa Tama. ito. No? Pero at least mas maayos naman ng bihamak yung track record ni Senator Ping Lacson kesa doon sa traidor na senador na si Marcoleta. Okay. 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 Sige. Tingnan natin kung sino pang lalabas sa ating ruleta. Go, Roleta! Hindi natin maaabot yung 10 today. Buti naman. oy, Ay, dami Marami naman to. Sen Kiko Pangilinan, Sen Rafi Tulfo, Sen Erwin Tulfo, Sen Risa Ontiveros, SP for how long? Tito Sen at si Senator Bam. Sila pong pito ang tinatawag na Majority. the new Hindi pa sure. Oo, no? Pero ang sure ako, bukas? sure ako sila ang pumirma sa draft Blue Ribbon Committee report. Sila lang yung may tapak na pumirma at sila lang rin na magiging minority. Soon. Hindi kasi sila nga yung pumirma doon sa Blue Ribbon Committee report na maraming daldal yung mga kasama nila sa Senado.
Grabe, dapat pala with due respect sa Senado na tayo nag-live, ha? Ay, direct na Parang niyo ba yun? Senate version tayo today, eh, di ba? Puro mga senador. Hindi sila yung pumirma. Tapos yung mga kasama naman nila na ang daming satsat na keso kinalimutan daw yung flood control issue na bilyon-bilyong piso. Dapat daw yun ang inuuna kesa yung impeachment ni Vice President Sara. Hindi naman sila pumirma. Tama. Para makausad yung report at marekomenda ng Blue Ribbon Committee na umpisahan yung investigasyon, ipagpatuloy yung investigasyon, di ba? Doon sa mga nakinabang sa flood control project. So, mahirap eh. Iba yung sinasabi, iba yung gawa. Di ba? Tama. Naninaw kasi sila Bam, sila Kiko, si Rarisa, wala talagang pakinabang sa flood control. Kaya pumirma, yung bagong mga Tulfo, bago lang rin, di ba? Si Tito Sen, tsaka si Senping, Kakabalik malinis lang. ang konsensya eh. Oh, tsaka kakabalik lang nila sa dahil sa Senado. So talagang kaya pumirma. Eh yung mga dating mga nadadawit, di ba? Sabi ko nga, sabi nyo nga, nung sinusuportahan si Rodrigo Duterte, kung wala naman kayong tinatago, wala dapat kayong ikatakot. Pero ayaw maging present, ayaw magpipirma. So, ako sana lang itong 7 ito. Sana po, maging majority pa rin po kayo bukas. Sayang, no? Kung andyan ka, 8 sana kayo, no? Nakapira. Hindi natin alam. Hindi natin alam. Go, Roleta! Yun lang pala magpapatahin yung isang attorney. Inumpisaan niya kasi ako eh. Inumpisaan niya ako kanina eh. Speaker Boji D at Majority Floor Leader Oy. Sandro Marcos. May enough na boto na kaya sa impeachment? Mukha, sabi nila. Oo eh. Ibalik natin sa Ang house. sabi ang Ibalik rinig sa ko house. House naman. ang rinig ko 200, mga halos doble ng kailangan boto. Oo. So kung 108 yan, Oo. di ba? O halos 106. daw halos doble. So halos 2/3 kung sa House nga lang sana na parang mas reasonable talaga yung House ngayon eh, no? Parang the bigger House nga ang tawag nila kumpara The bigger chamber. The bigger chamber kumpara dito sa Senado. Yung Senado biglang naging playground kasi ng mga payaso eh. No? Pipito lang yata yung reasonable diyan eh, no? Sana naman yung majority panghawakan yung institusyon ng Senado ng maayos, no? Pero yun nga, dito sa House of Representatives, around 215 daw bukas magiging boto. Very Excited tayo. Carlo, bakit nga sila nasa In a ruleta? different line. Kasi hindi lang naman puro contrary sa pananaw ng mga detractors ng impeachment. Hindi lang puro impeachment ang allegedly Inasikaso. ginagawa ng House of Representatives. Meron ang pinupush itong si Speaker Boji D at Majority Leader Sandro Marcos na Kalinga Act. Or Kalinga Bill, sorry. Ano ba yung Kalinga Bill na yan? Ito'y nakatali dun sa yung oil price crisis natin. Okay. Diba? Maraming mga sektor ng ating lipunan pero syempre nagdudusa dahil sa taas ng presyo ng produktong petrolyo. Kabilang na dito ang mga MSMEs. So sa lahat ng response ng pamahalaan ngayon, isa pinakamalinaw na nagbabalangkas na bigyan natin ng suporta in the form of tax relief, mga support particular sa mga MSMEs. Kasi sinusuporta natin ngayon yung pag-aayuda, no? Binibigyan na relief ng pamahalaan, kagaya na dyan yung sa mga drivers o sa iba-ibang mga sektor at yung pagbibigay ng murang mga produkto. No? So, pero parang nagugulang pa rin yung sa usapin ng mga MSMEs na 90% ng ating ekonomiya ay nakabatay sa ganyan na mga taas na ng presyo ng mga pagkain ngayon. Wala pa tayong nakitang subsidy o ayuda sa mga MSMEs na nagsastruggle din. So kaya medyo interesting itong batas na to na sana magkaroon nga ng isang ang gusto ko pala idagdag, itong batas na ito, itong panukalang batas na ito ay parang gumagawa na ng chain reaction na automatic. Na hindi pa, kapag kami tumaas ang presyo ng produktong petrolyo, May trigger agad. may trigger na agad. Hindi yung pag-uusapan pa anong gagawin natin. Alam mo, napakaganda at napakahusay na panukala. Kasi nga naman, yung mga maliliit na negosyante natin, yung una talagang tinatamaan kapag may mga krisis sa presyo ng langis, no, yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin, no. Kasi hindi naman malalalim yung mga bulsa ng mga maliliit nating negosyante, di ba? Yung ating mga binibilan po sa pang-araw-araw na nandyan sa palengke, nandyan sa ating mga pamayanan, no, yan din, na kailangan talaga may suporta ng pamahalaan. Kung 90% ng ekonomiya natin, nakaasa tayo sa mga maliliit na negosyante, dapat lang na makakuha sila ng subsidiya mula sa ating pamahalaan. At ito actually, Carlo, yung sinasabi nilang example ng anticipatory action, no? Kasi ngayon, maganda na may parang umaabante yung pag-intindi natin na yung kadalasan kasi pag may crisis, ang ginagawa natin ay may crisis, after nun, may relief, di ba? May rebuilding effort, no? Anticipatory siya kasi gumagawa ka na ng mechanism na automatic release, no?
tumaas ang presyo ng langis, batay sa ating mga standards, pwede nang ilabas yung subsidiya. Para hindi na sa panahon pa ng after ng crisis, tsaka pa lang makakatanggap ng tulong sa una, no? So maganda at mahusay na panukala. Good luck kay Speaker Bogie D, tsaka kay Majority Floor Leader. Pero may chismis ako. Ano? Ano ba? Ay, nakita mo may dinner sila. Oo Ay, nga. Nag-reunion daw yung mga members ng 16th Oo, Congress. nakita ko ka-dinner ni VP Lenny si Speaker Bogie. Oo nga. Ano kayang napag-usapan dyan? Ay, ang ganda. Kasama-sama buhay ran. Kasama po tayo lahat ha, sa Angat Buhay Ryan.